Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin nang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang pagkakawatak-watak at pagtatag ng pamahalaan. Ang pagkakaroon ng paksyon, at ang kumbensyon sa Teeros. Ang himagsikang Pilipino, ay hindi lamang isang simpleng pag-aalsa laban sa kolonyal na pamamahala. Ito ay isang masalimuot na yugto sa kasaysayan ng bansa, na puno ng mga pambihirang kabayanihan, ngunit maging ng mga panloob na hidwaan at pagsubok. Habang ang mga Pilipino ay nagpupunyagi para sa kalayaan mula sa mahigit 3 siglo ng pananakop ng Espanya, ang kanilang pagkakaisa ay nasubok ng husto. Sa pagitan ng mga taong 1896 hanggang 1897, ang kilusang revolusyonaryo ay naharap sa hindi inaasahang mga hamon. Ang paglaganap ng himagsikan sa iba't ibang lalawigan ay nagdala ng pag-asa, ngunit kasabay nito, ang pagkakaroon ng mga paksyon sa loob ng katipunan, partikular ang Magdiwang at Magdalo, ay nagdulot ng tensyon. Ang mga pagkakaibang ito sa pananaw at pamumuno ay humantong sa isang kritikal na kaganapan. Ang kumbensyon sa Teeros. Dito, sa pagtatangkang magtatag ng isang formal na pamahalaang revolusyonaryo, nasaksihan ang mga pangyayaring humubog sa direksyon ng himagsikan, at nagbigay daan sa mga pagbabagong hindi inaasahan. Halina, at ating himayin ang mga mahahalagang sandali na ito, na nagbigay hugis sa pagsisimula ng paglaya ng Pilipinas. Ang himagsikan sa Cavite, paglakas, pagkakahati, at hidwaan. Ang lalawigan ng Cavite, ay naging isa sa mga pinakaaktibong sentro ng himagsikang Pilipino. Sa paglaganap ng revolusyonaryong diwa, lumalakas ang himagsikan sa Cavite, kung saan ang mga mamamayan ay nagpakita ng matinding tapang at determinasyon, laban sa pamahalaang Espanyol. Gayunpaman, sa kasagsagan ng tagumpay, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pamumuno sa hanay ng mga katipunero. Ang mga pagkakaibang ito sa pananaw, estratehiya, at personal na ambisyon, ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng mga lider. Dahil dito, nahati ang mga katipunero sa dalawang pangunahing grupo. Ang Magdiwang, na pinamumunuan ni Mariano Alvarez, at ang Magdalo, na kinabibilangan ni Emilio Aguinaldo. Ang pagkakawatak-watak na ito ay nagbigay daan sa mga hamon at hidwaan, na lubos na nakaapekto sa takbo ng himagsikan. Dalawang paksyon sa Cavite. Ang simula ng pagkakawatak-watak. Sa gitna ng lumalakas na himagsikang Pilipino, ang lalawigan ng Cavite ay naging isang mahalagang entablado ng mga kaganapan. Gayunpaman, hindi lamang ang pakikipaglaban sa mga Espanyol, ang naging sentro ng atensyon, kundi pati na rin ang mga panloob na hidwaan, sa hanay ng mga revolusyonaryo. Ito ay nagresulta sa pagkakabuo ng dalawang pangunahing paksyon. Magdiwang. Ang paksyong Magdiwang, na pinamunuan ni Mariano Alvarez, ay naniniwalang dapat manatili ang katipunan, bilang pamahalaan ng revolusyon. Sila ay kaalyado ni Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan, at mas pinahahalagahan ang orihinal na istruktura, at layunin ng samahan. Ang kanilang pananaw ay nakatuon sa pagpapatatag ng katipunan, bilang sandigan ng kilusang pagpapalaya. Magdalo. Sa kabilang banda, ang paksyong Magdalo, na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo, ay may ibang pananaw. Sila ay nais magtatag ng isang bagong pamahalaang revolusyonaryo, na hiwalay sa katipunan. Ang kanilang layunin ay ang pagbuo ng isang mas formal, at sentralisadong pamahalaan, na mangunguna sa digmaan, at sa hinaharap ng bansa. Ang pagkakaibang ito sa layunin at pananaw, sa pagitan ng Magdiwang at Magdalo, ay nagdulot ng malaking tensyon at hidwaan, sa pagitan ng dalawang grupo. Ito ang nagbigay daan sa mga kaganapan, na lubos na nakaapekto sa takbo ng himagsikan, kabilang na ang pagpupulong sa Teeros. Mga ugat ng hidwaan. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng paksyon sa himagsikan.
Ang pagkakabuo ng mga paksyon sa loob ng kilusang revolusyonaryo, partikular sa Cavite, ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay bunga ng mga masalimuot na salik, na nagugat sa iba't ibang aspeto ng pamumuno, estratehiya, at politika. Ang mga sumusunod, ang ilan sa mga pangunahing dahilan na nagtulak sa pagkakahati ng mga katipunero. Hindi pagkakasundo sa pamumuno. Isa sa pinakamalaking salik, ay ang hindi pagkakasundo sa pamumuno. Habang lumalakas ang himagsikan, lumitaw ang mga individual na may malakas na ambisyon at pananaw, sa kung sino ang dapat manguna sa kilusan. Ang tensyon sa pagitan ni Andres Bonifacio bilang supremo ng Katipunan, at ni Emilio Aguinaldo na nagtatagumpay sa mga labanan sa Cavite, ay nagpalala sa hidwaan. Ang pagkilala sa awtoridad, at ang paghahangad ng mas mataas na posisyon, ay nagdulot ng alitan ng mga lider. Magkaibang pananaw, sa estratehiya sa digmaan. Nagkaroon din ng magkaibang pananaw sa estratehiya ng digmaan. Habang ang ilang grupo ay mas nakatuon sa gerilya at biglaang pag-atake, ang iba naman ay nagnanais ng mas organisado at malawakang opensiba. Ang mga pagkakaibang ito sa taktika at diskarte, ay nagdulot ng hindi pagkakaintindihan, kung paano pinakamahusay na ipagpapatuloy ang pakikipaglaban, laban sa mas malakas na puwersang Espanyol. Isyu ng pamahalaang dapat itatag. Ang pinakamahalagang isyu na naghati sa mga revolusyonaryo, ay ang tungkol sa pamahalaang dapat itatag, pagkatapos ng inaasahang tagumpay. Ang paksyong magdiwang, na kaalyado ni Bonifacio, ay nais panatilihin ang Katipunan bilang pamahalaan. Samantala, ang paksyong magdalo, sa pangunguna ni Aguinaldo, ay nais magtatag ng isang bago, mas formal na pamahalaang revolusyonaryo. Ang pagkakaibang ito sa pananaw tungkol sa hinaharap na kaayusang pampolitika, ay naging sentro ng kanilang mga argumento. Impluwensya ng mga pinunong taga-Cavite. Hindi rin maitatanggi ang impluwensya ng mga pinunong taga-Cavite. Dahil sa kanilang mga tagumpay sa larangan ng digmaan, nagkaroon sila ng malakas na impluwensya at kumpiyansa sa sarili. Ang mga lokal na lider ng Cavite, lalo na ang mga konektado kay Aguinaldo, ay nagkaroon ng sariling pananaw at interes, na naiiba sa orihinal na layunin ng Katipunan, na itinatag sa Maynila. Ang kanilang pagiging dominante sa Cavite, ay nagpalakas sa kanilang paksyon, at nagpalala sa hidwaan sa pagitan ng mga grupo. Ang mga salik na ito, ay nagtulak sa mga revolusyonaryo patungo sa isang kritikal na pagpupulong, na magiging sanhi ng mas malalim na pagkakabahabahagi sa kilusang pagpapalaya. Ang epekto ng pagkakabahabahagi. Mga bunga ng hidwaan sa himagsikan. Ang pagkakahati ng mga revolusyonaryong puwersa sa Cavite, ay nagdulot ng malalim at pangmatagalang epekto sa himagsikang Pilipino. Ang mga hidwaan sa pagitan ng mga paksyon, bagamat nagmula sa mga lehitimong pagkakaiba sa pananaw, ay nagdulot ng mga hamon na kinailangan ng agarang solusyon, upang hindi masayang ang mga naunang tagumpay, at ang diwa ng paglaban para sa kalayaan. Paghina ng pagkakaisa ng Katipunan. Ang pinakamalaking epekto ng pagkakahati, ay ang paghina ng pagkakaisa ng Katipunan. Ang dating solidong samahan na nagpasimula ng revolusyon, ay nahati sa dalawang magkaribal na grupo. Ang alitan sa pagitan ng magdiwang at magdalo, ay nagdulot ng pagkalito at paghina ng kolektibong lakas ng kilusan. Sa halip na magkaisa laban sa pangunahing kaaway, ang mga revolusyonaryo ay nahati sa kanilang sariling mga alitan. Alitan sa pagitan ng mga pinuno. Ang pagkakahati, ay nagresulta rin sa alitan sa pagitan ng mga pinuno. Ang mga dating magkakasama sa layunin, ay nagkaharap dahil sa magkaibang interes at pananaw. Ang tensyon sa pagitan ni Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo, gayon din ang kanilang mga taga-suporta, ay lumala. Ang mga personal na alitan at ang pag-aagawan sa kapangyarihan, ay nagdulot ng hindi magandang imahe sa kilusang revolusyonaryo, at nagpahina sa moral ng mga ordinaryong sundalo. Pangangailangan ng pagpupulong, upang magkaisa. Dahil sa lumalalang hidwaan at paghina ng pagkakaisa, naging malinaw na kinailangang magsagawa ng isang malaking pagpupulong, upang magkaisa ang mga puwersa.
Ang pangangailangang ito, ang nagtulak sa pagpapatawag ng kumbensyon sa Teeros. Ang layunin ay hindi lamang ang paglutas sa mga alitan, kundi pati na rin ang pagtatag ng isang sentralisadong pamahalaan, na mangunguna sa revolusyon, at magbibigay ng direksyon sa hinaharap ng bansa. Ang pagpupulong na ito, ay naging isang kritikal na sandali, na humubog sa landas ng himagsikang Pilipino. Ang kumbensyon sa Teeros, pagtatangkang pagkaisahin ang himagsikan. Sa gitna ng lumalalang hidwaan, sa pagitan ng mga paksyong magdiwang at magdalo, naging malinaw ang pangangailangan para sa isang malaking pagpupulong, upang mapag-isa ang mga revolusyonaryong puwersa. Ito ang nagtulak sa pagsasagawa ng Kumbensyon ng Teeros, isang mahalagang pagtitipon na naganap noong ika-22 ng Marso taong 1877, sa isang hasyenda sa Teeros, Cavite. Ang pangunahing layunin ng pagpupulong na ito, ay ang magtatag ng isang bagong pamahalaang revolusyonaryo. Nais ng mga nagpasimuno ng kumbensyon, na malampasan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga paksyon, at bumuo ng isang mas organisado at sentralisadong pamunuan, na siyang mangunguna sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ito ay isang hakbang, upang bigyan ng formal na istruktura ang revolusyon, at ipakita sa mundo ang pagkakaisa ng mga Pilipino, sa kanilang adhikain. Gayunpaman, ang kumbensyon sa Teeros ay hindi lamang naging isang pagpupulong para sa pagkakaisa. Ito rin ay naging isang kritikal na punto, kung saan nasaksihan ang mga pangyayaring nagbigay daan sa mga pagbabago sa pamumuno, at nagpalala pa sa mga hidwaan sa ilang aspeto. Ang mga nahalal na pinuno, at ang hidwaan sa Teeros. Ang kumbensyon ng Teeros noong ika-22 ng Marso taong 1877, ay hindi lamang naglalayong magtatag ng isang bagong pamahalaang revolusyonaryo, kundi nagbigay daan din sa paghalal ng mga bagong pinuno. Ang mga resulta ng halalang ito, ay nagkaroon ng malaking implikasyon sa takbo ng himagsikan, lalo na sa pagitan ng mga dating kasamahan. Ang mga nahalal na opisyal, ay sina Emilio Aguinaldo, nahalal bilang Pangulo. Mariano Trias, nahalal na pangalawang Pangulo. Artemio Ricarte, nahalal na Kapitan General. Emiliano Riego de Dios, nahalal na Direktor ng Digmaan. At si Andres Bonifacio, nahalal bilang Direktor ng Interior. Gayunpaman, ang kanyang posisyon ay agad na kinwestiyon ni Daniel Tirona, na nagpahayag na ang naturang posisyon, ay nararapat lamang sa isang abogado. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pagkadismaya kay Bonifacio, na nagpahayag ng pagtutol sa resulta ng halalan, at nagdeklara ng pagiging walang bisa nito. Ang mga kaganapan sa Teeros, partikular ang pagkakabuo ng bagong pamahalaan, at ang insidente kay Bonifacio, ay nagmarka ng isang kritikal na yugto sa himagsikang Pilipino, na nagpalala sa mga umiiral na hidwaan, at nagbigay daan sa mga karagdagang hamon, para sa pagkakaisa ng bansa. Ang kontrobersya sa Teeros, hidwaan sa pagitan ng mga pinuno. Ang kumbensyon sa Teeros, na naglalayong pag-isahin ang mga revolusyonaryong puwersa, ay nauwi sa isang malaking kontrobersya, na nagpalala sa mga hidwaan sa hanay ng mga lider. Ang mga pangyayaring naganap pagkatapos ng halalan, ay nagpakita ng malalim na pagkakaiba sa pananaw at paggalang, sa pagitan ng mga pangunahing tauhan ng himagsikan. Pagtatanong sa kakayahan ni Bonifacio. Ang simula ng kontrobersya, ay nang kinwestiyon ang kakayahan ni Andres Bonifacio bilang Direktor ng Interior. Matapos siyang mahalal sa posisyon, si Daniel Tirona ay nagpahayag ng kanyang pagtutol, na nagsasabing ang posisyon ay mas angkop para sa isang taong may formal na edukasyon sa batas, tulad ng isang abogado. Ang pahayag na ito, ay itinuring na isang malaking insulto kay Bonifacio, na siyang nagtatag at namuno sa katipunan. Mainitang pagtatalo. Ang pahayag ni Tirona, ay nagbunsod ng mainitang pagtatalo sa pagitan niya at ni Bonifacio. Ipinagtanggol ni Bonifacio ang kanyang karapatan at ang integridad ng halalan, habang iginiit ni Tirona ang kanyang punto. Ang tensyon ay mabilis na lumaganap, na nagpakita ng lumalalang alitan sa pagitan ng mga taga-suporta ni Bonifacio, at ng mga taga-Cavite na sumusuporta kay Aguinaldo.
Pagdeklara ni Bonifacio ng pagiging walang bisa ng halalan. Dahil sa kanyang matinding pagkadismaya at pagkadama ng kawalan ng respeto, idineklara ni Bonifacio na walang bisa ang naganap na halalan, at ang lahat ng mga napagkasundoan sa kombensyon ng Teeros. Nanindigan siya, na ang kanyang awtoridad bilang Supremo ay nilapastangan, at ang proseso ng halalan ay hindi naging patas. Ang kanyang deklarasyon ay nagdulot ng malaking pagkakabahabahagi, at nagbigay daan sa pagbuo ng sariling pamahalaan ni Bonifacio, na lalong nagpalala sa krisis sa pamumuno ng himagsikan. Ang malagim na bunga ng kombensyon, pagkakahati, paglilitis, at pagkamatay ni Bonifacio. Ang mga pangyayari sa kombensyon ng Teeros, partikular ang kontrobersya sa paghalal, at ang deklarasyon ni Andres Bonifacio ng pagiging walang bisa nito, ay nagdulot ng malagim na bunga sa himagsikang Pilipino. Ang mga kaganapang ito, ay hindi lamang nagpalala sa mga hidwaan, kundi humantong din sa isang trahedya, na nagbigay marka sa kasaysayan ng bansa. Lalong lumalim ang hidwaan. Ang pinakamalaking bunga ng kombensyon ng Teeros, ay ang lalong paglalim ng hidwaan sa hanay ng mga revolusyonaryo. Ang pagtutol ni Bonifacio sa resulta ng halalan, at ang kanyang pagdeklara ng pagiging walang bisa nito, ay naghati sa kilusan. Nahati ang mga dating kasamahan sa dalawang panig. Ang mga sumuporta sa bagong pamahalaan ni Aguinaldo, at ang mga nanatiling tapat kay Bonifacio. Ang dating pagkakaisa na siyang sandigan ng himagsikan ay nawasak, at napalitan ng alitan, at kawalan ng tiwala. Pagkakaaresto at paglilitis kay Bonifacio. Bilang resulta ng lumalalang hidwaan, at ng pagtatatag ng bagong pamahalaan na hindi kinilala ni Bonifacio, siya at ang kanyang mga kapatid ay inaresto sa ilalim ng utos ni Aguinaldo. Sila ay inilitis sa isang military tribunal, sa ilalim ng mga paratang ng pagtataksil at pagsuway sa pamahalaang revolusyonaryo. Ang paglilitis na ito ay naging kontrobersyal, dahil sa mga alegasyon ng hindi patas na proseso, at kakulangan ng sapat na ebidensya. Pagkamatay ni Andres Bonifacio. Ang pinakamalungkot na bunga ng mga pangyayari, ay ang pagkamatay ni Andres Bonifacio noong ika-10 ng Mayo taong 1897. Siya at ang kanyang kapatid na si Procopio, ay binitay sa bundok Buntis Maragondon, Cavite, sa utos ng pamahalaang revolusyonaryo. Ang kanyang pagkamatay ay isang malaking kawalan para sa himagsikan, hindi lamang dahil sa kanyang naging papel bilang Supremo ng Katipunan, kundi dahil na rin sa simbolismo ng kanyang pagiging martir sa kamay ng sariling kababayan. Ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kasaysayan ng Pilipinas, at sa alaala ng mga Pilipino. Ang mga bunga ng kombensyon ng Teeros, ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa, at maayos na pamamahala sa gitna ng isang revolusyon. Ito ay isang mapait na aral sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang aral ng pagkakabahabahagi. Pagtatapos ng unang yugto ng himagsikan. Ang mga pangyayari sa paligid ng pagkakaroon ng mga paksyon, partikular ang Magdiwang at Magdalo, at ang kasunod na kombensyon ng Teeros, ay nagbigay ng malalim na aral sa himagsikang Pilipino. Ang pagdating ng mga hidwaan sa pamumuno, at ang magkaibang pananaw sa pagtatatag ng pamahalaan, ay nagdulot ng pagkakabahabahagi na humantong sa isang trahedya. Ang pagkakakulong, paglilitis, at sa huli, ang pagpaslang kay Andres Bonifacio. Bagamat ang kombensyon ng Teeros ay naglalayong magtatag ng isang nagkakaisang pamahalaang revolusyonaryo, ang mga hindi pagkakasundo at ang kontrobersya sa naging resulta nito, ay nagpalala lamang sa mga umiiral na tensyon. Ang pagkahalal kay Emilio Aguinaldo bilang Pangulo, at ang pagkaka-question sa posisyon ni Bonifacio, ay nagmarka ng isang kritikal na punto, kung saan ang pagkakaisa ng mga Pilipino, ay nasubok ng husto. Ang mga kaganapang ito, ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa, at maayos na proseso sa pagpapasya, lalo na sa panahon ng pakikipaglaban para sa kalayaan. Ang mga aral na ito mula sa unang yugto ng himagsikan, ay patuloy na nagsisilbing gabay sa pag-unawa sa masalimuot na landas, tungo sa pagkamit ng tunay na kasarinlan ng bansa. Ang mga sakripisyo at hidwaan ng panahong ito,
ay bahagi ng mahalagang pamana, na dapat nating alalahanin at pagyamanin. Sa pagkakaisa, tayo ay malalakas. Sa pagkakahati, tayo ay babagsak. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.